Mga kapatid, sa hapon na ito, dahil ito po yung magandang programa po. Wala na pong pinakamagandang programa sa ating bansang Pilipinas na ating hinahangad. Wala na pong pinakamagandang pagbabago sa bansang Pilipinas maliban lang po sa pagbabago ng sistema po ng ating gobyerno mula democratic form of government to theocratic form of government. Mula sa batas ng tao, mula sa pamumuno ng tao, mula po sa political will, papunta na po tayo sa God's will, yung theocratic form of government. Kaya yung pinakamagandang balita ngayon na mangyayari sa bansang Pilipinas, na itong Pilipinas, gobyerno po ito ng Diyos, kaharian ito ng Diyos. Hindi po ito kaharian ng mga kurakot, hindi po ito kaharian ng coronavirus, pero kaharian po ito ng mga anak ng Diyos. At yung hinihintay po natin, yung hari ng Diyos na magdadala po ng totoong buhay na walang hanggan, yung totoong corona na magbibigay po ng buhay na walang hanggan. Yan po yung ating hinihintay ngayon na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Hindi Pangulo yung ating hinihintay na leader ng bansang Pilipinas. Hindi Presidente yung ating hinihintay ngayon na upo dyan sa Malacanang. Ang ating hinihintay ngayon na upo dyan sa Malacanang, yung lumad ng Mindanao, leon ng Mindanao, yung hari ng Diyos na magbibigay kapayapaan, kasaganaan at kaligtasan sa buong bansang Pilipinas. Yan po yung ating hinihintay ngayon. Hindi si politiko, hindi si kandidato. Yung hari ng Diyos na magbibigay sa atin ng totoong kapayapaan at kasaganaan. Dahil yung prinsipe ng kapayapaan ay maghahari na dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung ating hinihintay ngayon. Hindi ayuda na 5 lang kakilong bugas, ibaylo ni mo sa 6 years na pod nga pag-antos. No? Hindi ayuda, hindi tinapa, hindi udong, hindi crispy. Lalong-lalo na sa mga katutubo natin dyan sa tribo, sa mga lumad. No? Crispy. No? So ganun po mga kapatid. Huwag lang tayong patik-atik sa mga balak-balak sa mga politiko, kuhaon na tag 100, 200, no? 300. Pag mahuman, makaupo, balik tayo sa dating daan nga lubak-lubak. Balik naman tayo sa dating daan nating lubak-lubak. Dahil wala na. Nakuha mo na, nakamkam mo na yung bahin mo. Mutuo ka mo nga, inigdaog sa mga politiko, di na mangurakot. Naggastos lag binilyon karon sa pangampanya. Ayaw kong ingna nga inigling ko nila, dili mangawat. Di ba? Is coming for our motherland and people. Our divine hope, divine government of the Philippines. Kaya this Philippines will be great again. This nation will be great again. Not because of politician. Ano lang po, kining Pilipinas nato mahimong bantugan nga nasod sa tibok kalibutan. Dili pinaagi sa politiko, dili pinaagi sa kandidato, pero pinaagi sa Dios nga mao si Jehovah nga muhari na dinhi sa yuta, maingon sa langit. Mao nay atong ginahulat karon kining paghari sa gobyerno sa Dios. Kining katumanan sa pag-ampo nga gihatag ni Jesus. Amahan namo nga naa sa mga langit. Pagataygo ng imong ngalan upang maging divino itong bansang Pilipinas, upang maging divine yung government natin. Yung divine law of the living God na si Jehovah, ipapasok natin, gawin nating supreme law of the land dito sa bansang Pilipinas. Yan po perting daghan ng mga politiko nangandoy nga bag-uhon kining nasod nato sa Pilipinas. Mga kandidato sa pagkapangulo, kung titingnan natin yung mga politiko, mga presidenteng giimpang-interview tumilabay nga mga adlaw, ilang plano, mausab daw ang programa. Daghan silang mga plano sa Pilipinas. Daghan silang gustong usabon sa Pilipinas. Pero useless ang programa nilang kausaban kundi nila kauban ng Diyos. Kurakuton gihapon nila, mausab gihapon. Ang ilang kaugalingon mo ay mausab, dili ang nasod. Anong kaugalingon man nilang mausab? Kung 5 kabuk asawa ngayon, madugangan na pod. No? Mausab. Kung 5 kabuk balay, madugangan na pod. Kay kada balay, kada asawa, kanya-kanyag balay. No? Kung 1 kabuk sakyanan karon nga politiko, imong mayor, 1 kabuk sakyanan, paglingkod anak, matingala ka, 3 na kabuk sakyanan. No? Sa imong probinsya, sa imong lungsod,
Matingala kang imong politiko nga giboto sa una. No? Buutan kaayo. Managad pa nimo sa imong kumpare, sa imong silingan, pero pag abot, di nakakaduol kay daghan nagbodyguard. Mo na'y tinuod nga pagbabago. Pagbabago sa sarili. Hindi sa buong bansang Pilipinas. Hindi sa bayan. Hindi sa probinsya. Hindi sa bansang Pilipinas yung pagbabago. Pagbabago yung pamumuhay. Yung gusto nila. Dahil proteksyonan nila yung kanilang negosyo. Para lang sila makaupo, gusto nilang proteksyonan ang ilahang negosyo. Kaya ang dibino gobyerno ng bansang Pilipinas, yung divine government, ito po yung programa ng Diyos. Hindi ito programa ni politiko. Hindi ito programa ni mayor, ni congressman, ni senador, ni gobernador. Lalo-lalo na ni Pangulo. Hindi iya programa itong dibino gobyerno. Programa ito ng mga anak ng Diyos. Dahil ang Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Kaya walang politiko ngayon na nagprograma ng dibino gobyerno. Yung programa nila na pagbabago. Pagbabago ng kanilang pamumuhay. Hindi pagbabago ng buhay ng bawat Pilipino. No? Atik-atikon rata mo nung nakaraang linggo yung ating palaging sinasabi. Nahigihim mga bakakong dila. Ngayon unahuna nakadaog sila pinaagi silang paningkamot. Wa na sila moila sa Dios, no? Di na sila moilag Dios kini mga politiko. Wala na sila moilag Dios kay sila nagihimong Dios sa mga butante. Wala na mo ilag Diyos ni mga politiko karon tungod kay sila na ginasimba sa mga butante sa mga tao. Mao nang ang Diyos adunay dakong kasuko. Kaya human na ang political will. Kaya sarado na. Palagi nating sinasabi, sarado na po, sarado na. Okay? Sarado na. Gikan kay Ramos, Irap, Gloria, Noynoy Duterte. Mao ni ang sign ni PRD, ito po yung kanyang sign kamao. Dahil sarado na yung 30. Nandito naman po tayo, the big one. The chosen one, the anointed one. Yung hari ng Diyos na maghari dito sa bansang Pilipinas. Hindi tigre, hindi buhaya, leon ng bansang Pilipinas. Lumad ng Mindanao, mula po sa Mindanao. Kaya nga yung sinasabi dyan, yung meaning po ng lion, last implementor of nation. Lion, lumad, implementor of nation. Ganun lang po mga kapatid. Kaya ang ating panahon ngayon, mo na ni turno sa mga tribo. Mo na ni turno sa mga lumad. Mo ni turno karon sa taga Mindanao. Tungod kay ang Mindanao ang lupang pangako. Kaya yung lahat ng pangako ng Diyos para po sa kanyang bayang Pilipinas magsisimula, magpapatupad po mula po sa Mindanao. Wala sa Luzon, wala sa Visayas. Kaya tapos na po yung eleksyon. Dahil ang Diyos na mismo, mayroon na po siyang napiling hari na maghari. This year, 2022, naka-reserve lang po yan. Kaya walang mangyayaring eleksyon. Kaya nga, palagi nating sinasabi, yung last na bulabugon sa Diyos, kining mga agency sa gobyerno karon, og tan-awan ning kumilik na nga bulabog na. Muna mga igsoon. No? Kaya walang mga bagay na matatago karon dinhi sa nasod sa Pilipinas. Dahil this is now the clearing operation. This is now the clearing operation of the Holy Spirit to prepare the way for the way of the divine government of the Philippines. Giandam na ron sa Diyos. Giandam na karon sa Espiritu ang dalan para sa dibino gobyerno gikan sa Davao, gikan sa Mindanao, padulong Visayas, padulong sa Malacañang, diya sa Luzon. Mo na ang mulingkod sa Malacañang, dili Pangulo, dili Presidente. Wala sa mga nagkandidato ngaron sa pagkapangulo. From 97, naging 15, hanggang naging 10, pero ni isa, wala sa kanila yung magiging Pangulo, yung magiging leader ng Diyos sa ating bansang Pilipinas. Wala sa kanila dahil nakareserve po yung hari ng Diyos. Kaya dapat tayong mga Pilipino, ito na po yung totoong magbibigay ng liwanag. Dahil sinasabi po dito ni Juan Bautista. Sabi niya, John chapter 1, verse 5. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagpupunawa, no? napaggunawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kaniyang pangalan ay Juan. Sinasabi niya dito,
Ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisipanampalataya ang lahat. Gikinahanglan nato ang suga sa kalibutan. Yung totoong ilaw, yun na sana po si Jesus ngayon, yung ilaw ng bansang Israel, dahil yung bansang Israel naglalakad sa kadiliman. Kaya pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus upang maging ilaw ng bansang Israel. Kung nagiging ilaw siya doon sa bansang Israel, kung nagiging hari si Jesus doon sa bansang Israel, tayo din sa Pilipinas, maiilawan din sa ilaw na yun. No? Kung nahimong hari si Jesus sa Israel, siya moo'y kasanag sa tibok kalibutan. Ug kita ang karon nga nasod sa Pilipinas, mahayagan gihapon sa iyang kahayag. Yun lang po yung purpose. Saan po pamamagitan ng ilaw? Dibino gobyerno ng Diyos, yan po yung ilaw ng buong sanlibutan. Kaya si Jesus gipadala sa aman to restore that divine government doon sa bansang Israel. Dahil ang bansang Israel nababalot sa kadiliman. No? Nababalot sa kadiliman ang bansang Israel. Kaya pinadala yung anak ng Diyos na si Jesus upang magbigay ng liwanag. Basahin nga natin. No? Juan 1. Tagalog man ni ganiha. Basahan na po nato sa Bisaya. Kay atong sigihon na itong Tagalog, mahurot niya akong pundo nga Tagalog. Ilalang ni kabuok. 1:5 City sa Juan. Sinasabi niya dito po sa Bisaya. Sinasabi niya. Ug ang kahayag nagadanag, taliwala sa kangitngitan. Ug ang kangitngitan, wala makabuntog kaniya. Ang kangitngitan, wala makabuntog kaniya. Tungod kay ang Diyos mo'y kahayag sa kalibutan. Mo nang bisan unsa ka kadulom na nga kangitngitan, di gina makabuntog sa kahayag. Kaya lang, si Jesus nga nahimong kahayag sa Israel, wala nakapadayon sa iyang kahayag, napunder. No? Ang iyang siga napunder. Nganong napunder man, kay gilansang siya sa cross. Wala siya nakapadayon. Hindi niya na ipagpatuloy yung kanyang liwanag. Dahil napundi, dahil ipinako siya sa cross. Ngayon, dahil yung Kristo ipinako sa cross, sa ngalan po ni Jesus, yung liwanag ibinigay na po sa mga Kristohanon. Okay? Ang mga liwanag gihatag na po sa mga Kristo. Mabit ang ingon ni Jesus. Let your light so shine before men. Kinahanglan nga ang inyuhang suga ipadanag sa mga tao. Basahin natin. Mateo 5:16. Ito po yung pagkasabi niya dito, mga kapatid. Mateo chapter 5 verse 16. Dahil si Jesus hindi na siya makapagpatuloy sa kanyang liwanag dahil gipunder sa mga Parisiyong dagko, Hudiyong dagko, gipunder sa mga Sanhedrin, Farisi, Skriba, Saduceus, and Pari, gipunder nila yung liwanag na yun. Kaya hindi siya nakapagbigay tuloy ng liwanag. Dahil ipinako nila sa krus. Pero ito po yung sinasabi ni Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga alagad. Sabi niya, pasigaan ninyo ang inyong kahayag, atubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug daygon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Yung tibuok nga liwanag nga si Kristo, napunder sa panahon ni Jesus. Ngayon yung mga naniniwala kay Jesus, sinasabi ni Jesus, pasigaa ang imong liwanag, ang imong siga, imong suga. No? Gikan sa usa ka dakong suga ni daghan. Kumbaga gikan sa dako nga Petromac, karon kay napalong mang Petromac, ni daghan na himong aninipot. Di ba? Ano yung aninipot sa Tagalog? Alitap-tap. Okay? Marami na eh. Kasi yung mother light, napunder. Pinatay po si Jesus. Yun sana yung source of liwanag.
Dahil yun ang purpose ng Ama, pinadala yung liwanag. Kaya nga sinasabi ni Juan dito, sabi niya, the same came for, sabi niya, and the light shineth in darkness. Sabi niya dito. In him was life, and the life was with light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. Si Juan may gihipadala nga saksi, nga magpamatuod nga kato si Jesus. Katong Kristo nga yang gibunyagan dito sa tubig sa Jordan, mootoy suga. Mootoy suga. Pero kay napunder man. Mo nang sa wala pa napunder si Jesus, iyang giingnan na iyang mga alagad. No? Let your light so shine. Basahin natin sa Tagalog. Kasi Bisaya yung kanina. Tagalog po mga kapatid. Matthew chapter 5, verse 16. Ito po yung pagkasabi niya dito. Verse 16. Dito po. Sabi niya dito. Ye are the light, sabi niya, of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under bushels, but on the candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Ingon siya sa 14, kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan, ang iyang giingnan ang iyang mga tinun-an. Kamo ang kahayag alang sa kalibutan, ang siyudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod, dili gayod mahisalipdan. Ang mga tao dili usab makadagkot og suga aron ibutang kini ilalom sa gantangan, kundili sa ibabaw sa tungtunganan og kini magaiwag kanilang tanan nga anaa sa sulod sa balay. Tanan magtotoo ni Hesus. Gihimo niyang mga suga. Daghan ba nito ni Hesus karon gikan sa iyang pagkamatay hangtod karon? Halos buong kalibutan, mga born again Christians, mituo ni Hesus nga may manluluwas. Ang pangutana karon, nahimo ka bang suga? Kung nahimo kang suga sa kalibutan as Christians, if you are one of the light of this world, nahayagan ba ning kalibutan karon nga napuno naman ni sa kangit-ngitan? No? Nahayagan ba ni? Kung ang Kristohanon, kung ang imong pagka-born again, nahimo kang suga sa kalibutan. Nakahayag ba ka sa kalibutan? Sa imong pamilya, nahayagan ba nimo imong pamilya? Basi imo rang gitag-taguan imong suga. No? Basi imo rang gitaguan imong gitaguan imong suga ba? Nahayagan ka dito sa laing lugar, pag-abot nimo sa imong balay, imong gipunder. No? Paggawas na po nimo sa imong balay, imo na pong gipasiga. Pero ingon si Jesus, ayaw, ang tao dili usab magadagkot og suga aron lang ibutang kini sa ilalom sa gantangan, kundili sa ibabaw sa tuntunganan og kini magaiwag kanilang tanan nga ana sa sulod sa balay. Sulod sa balay ang giingon na. Kung ikaw karon nakabalo sa programa sa Dios sa dibino gobyerno, pasigaa ang imong nabalan nga gobyerno sa Dios diha sa imong pamilya. Aron sila mahayagan. Ayaw tagu-taguan. Kag imo nang tagu-taguon, moabot rang panahon mapunder na. Ayaw tagua. Kung gisindihan na nimo, once kay mo nang gisindihan, ang imuhang suga, ayaw ibutang sa ilalom sa imong lamisa or sa imong gantangan. Nga ikaw ra, sulusuluhon ra nimo na, ikaw rin mahaya. Mura kang nagdula og cellphone nga, nagbukot og habol. Ingon ana, mga igsoon. No? Kaya nga, tinanong ko kayo kanina, kung ang mga Kristohanon nahimong kahayag sa kalibutan. Now, tanong natin ngayon. Sa kadaghan simbahan sa tibuok Pilipinas, mula Luzon, Visayas, Mindanao, kada kanto, kada barangay, dili lang lima, unom ang simbahan, pirti kadaghan simbahan, laylay grupo. Now, ang pangutana karon,
Nakakontribute ba sa kabaguhan sa Pilipinas ang pinakadaghan nga simbahan karon sa barangay, sa lungsod, sa tibok Pilipinas? Sa kadaghan Kristohanon sa tibok Pilipinas, nakakontribute ba? Anong nakontribute po ng mga born again? Ng mga believers of Christ para sa pagbabago ng bansang Pilipinas? Bilang hari, bilang liwanag po dito sa Pilipinas. Bilang liwanag po ng Diyos. Anong nakontribute mo bilang anak ng Diyos? Sons and daughters of God. Through Christ. Anong nakontribute mo? Sa imong barangay, petindaghan ng simbahan sa barangay, dili lang 5-10, no? Kada kanto, kada sityo na simbahan, dili sa isa ka sityo, napay tagtulo din ha. Pero kanang isa ka sityo, tagtulo ka buok simbahan din ha. Pero pareha nagmimbro. Kung say programa dito sa isa ka simbahan, kining membro dito sa 2 ka simbahan, muadto dito. Kung say programa na po diri, mutabok diri. Mura. Kung na iniglista inigadto sa politiko, pastor, na kay mga listan sa pangalan, sa imong mga membro, iglista. Di ito, katong membro diri sa 2 ka simbahan, apil pog lista. Ang diri pod sa 2 ka simbahan, gipangayuan pog listing. Mura gihapon, natingalang politiko, sa ba ni? Nagduplicate man yung 3 ka simbahan. Ang membro diri sa kini nga simbahan, napod diri spikas. Ang buot na ipasabot sa kadaghan simbahan sa barangay. Nakatabang ba ang simbahan para sa pagpahapsay sa kalinaw sa barangay? Nakatabang ba? May naitutulong ba yung simbahan mo para sa pagbabago ng iyong barangay? Para sa pagbabago ng iyong munisipyo? Para sa pagbabago ng iyong lungsod? Para sa pagbabago ng buong bansang Pilipinas? May naitutulong ba ang mga malalaking katedral, mga bishop, mga founder, mga pastor, mga reverend, mga evangelist, mga propeta, mga teacher, may naitutulong ba para sa pagbabago ng bansang Pilipinas? Bisan pag pinakadaghag Bible School ang Pilipinas, ang pangutana, doon na ba kayo na-contribute para sa kabaguhan sa Pilipinas? Bilang suga, isa sa mga suga nga giingon ni Jesus. Gipasiga ba nimo ang imong suga diya sa barangay? Gipasiga ba nimo imong suga diya sa imong pamilya? Gipasiga ba nimo imong suga diya sa opisina ni mayor? No? Basig imbis mo aksyon kag wali kay mayor, mo aksyon kag sangyaw kay mayor, maingon si mayor, pastor, naisobre didto. Di napalong. Wala ka. si mayor wise no? Gipalibutan si mayor og daghan mga pastor. Pag adto sa mga pastor kay ampuan si mayor. Si mayor kay di man magpaampo, maingon na lang si mayor na inyong mga sobre dito. Pag gihapon masangyawan si mayor. Kay nakontrol, nagpagamit sa politiko. No? Kadaghan. Agit-agi na nako na, daghan. Kami sa una, may offer mig prayer kay mayor. Maingon na lang si mayor. O sige. Sige kay manihapon mamahaw ta o maniud to. Nagprepare nagpaniud to. Pag human nagpaniud timbis pag magpaniud to kay magampo kay mayor, dali-dali habang nagkaon pa ni kalit nagsibat si mayor. So wa mampo Oh, nya. Mo na nga ang pangutana diha, mayroon bang na-contribute ang mga born again? Yung dami malaking grupo din sa Pilipinas, mga born again kasi kung mag-rally gaya na sila, magpuno ganing ng isa ka gym. Ang tanong ayon, mayroon bang na-contribute yung lahat ng religious groups dito sa Pilipinas para sa pagbabago ng bansang Pilipinas? Bilang liwanag na sinasabi ni Jesus. Wala. Nisamot hinuog tangit-ngit. Isamot hinog kangit-ngit. Mo nang ingon siya dinhi. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which in heaven. Naatuod kay suga. Gihimo hinuod nahimo tuod kang suga sa imong katilingban, sa imong. Pero sa imong pagkasuga, dili man ang amahan sa langit mo'y nahimaya. Ang imuha mahinong kaugalingon ang gustong himayaon. Ikaw naman mismo po na gustong daygon. Mo nang ang Diyos na may mupunder nimo.
di ka mapunder sa pagsulay, ang Diyos mismo may magpunder. Kaya gano'n man. Ang imong tumungpod nga ibilang suga, dili sa paghimaya sa Diyos, sa paghimaya sa imong kaugaling, pagdaig sa imong kaugalingon. Kaya nga, sinasabi niya dito, Isaias 9:2. Basahin natin dito. Bakit natin kailangan ngayon yung liwanag? Dahil nababalot tayo ng buong kadiliman. Isaias 9:6. Sinasabi niya dito, 9:2, hindi 6. Chapter 9, verse 2. Sinasabi niya dito. Ang katawhan nga nagalakaw sa kangitngitan, nakakita og usa ka dakong kahayag. Sila nga nagpuyo sa yuta, sa landong sa kamatayon, misidlak ibabaw nila ang kahayag. Yun na sana yun si Jesus. Ang buong bayang Israel, naglakaw sa kamatayon, sa ngit-ngit, sa walog sa kamatayon. Pero gihatagan sila sa Diyos nga amahan, nga mao si Jehovah og kahayag, nga mao to si Jesus. Kaya lang katong kahayag, ilang gipalong. Sa Pilipinas karon mga igsoon, naglakaw ta sa kangit-ngit. Puno ta sa kangit-ngit. Ang atong hunahuna karon nangit-ngitan. Ang atong tibok kalibutan karon nangit-ngitan. Ang atong Pilipinas karon gingit-ngitan. Gingit-ngitan sa kamatayon nga kining COVID-19 coronavirus. Mao ni nakapangit-ngit sa una-una sa mga tao dahil ang bawat Pilipino, ang bawat tao nasa bingit na ng kamatayan. Kaya nagalakaw ta ilalom sa landong sa kamatayon. Mao nang gikinahanglan nato ang suga nga mao ang dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Yan po yung hinihintay nating ilaw na magliliwanag po dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga sinasabi niya dito, Isaias chapter 60 verse 1, sinasabi niya dito. Sabi niya, tindog sidlak, kayang imong kahayag miabot na. Pilipinas, now is the time, 2022. Ang atong liwanag, muabot na. Ang atong kahayag, muabot na. Dinhi sa nasod sa Pilipinas, kay ipadala sa Diyos nga si Jehovah ang iyang anak nga magadalag kahayag para po sa mga Pilipino nga nagalakaw sa ngit-ngit sa kamatayon nga mauning coronavirus nga magahatag ka nato. Tinuod nga corona sa kinabuhing dayon. Dili corona sa kamatayon. Corona sa kinabuhing dayon ang atong gihulat. Dili corona sa kamatayon. No? Daghan mituo nga ang kamatayon kadaugan mo nang gipadalan tag coronavirus. Gipadalan tag coronavirus kay daghan mituo nga ang kamatayon kadaugan. Di congratulations. No? Daog naman ka, kay patay naman ka o narang corona pero naay virus. Kanya nagtuo pa ka nga malamayan kasi mong pamilya nga pag-uli nimo dito abo naman lang. Ganun po mga kapatid. Hangtod nga di pa mausab, di pa maukab ang hunahuna sa mga tao karon. Nga ang kamatayon kadaugan hangtod dili pa na mabungkag silang hunahuna. Dili mawala kining coronavirus dahil mo na gituhuan sa kadaghanan nga ang kamatayon kadaugan. Kung ang kamatayon kadaugan ingnan lang si pastor, nagsakit man ko iampo na lang ko nga kuhaon na ko ni Lord. Di na ay na lang kung ampui nga maayo ko kay mamatay raman day ko. Kadaugan naman eh. Para di na lang pod maprinda ang basakan, di na maprinda ang mga motor, di na mabaligya ang mga ari-arian, patya na lang ko Lord. Ganun na lang kay kadaugan man ang kamatayon. Mo nang gipadala si coronavirus. Mo nay ganti sa mga mituo nga ang kamatayon kadaugan. Dili po mga kapatid, ang kamatayon bayad sa sala. Pastor ka man, reverend ka man, kung ikaw mamatay, nagbayad ka sa imong sala. Anong sala? Do you think ang pastor nga mamatay, langit gid na? Diloy. Kung ang pastor namatay, kung ang reverend namatay, nagbayad na sa sala. Unsay ang sala? Kay wa siya nagtug-an, wa siya nagtudlo sa tibuok kamatuoran. Mo nang kuhaon na lang ni Lord. Kay di man mapusdan. Naglakaw-lakaw sa kalibutan. Nagtudlo-tudlo sa kalibutan. Nga di po day mao ang gitudlo sa kalibutan. Mo nang kuhaon na lang sa kalibutan. Tabunan na lang sa kalibutan kay di mapusdan sa kalibutan. Naglakaw-lakaw. Daghan mga magsasangyang naglakaw-lakaw sa kalibutan. Nga way kabang kaagan sa panghitabo sa kalibutan. Mo nang dili makahayag. Dili makahatag og kahayag sa katilingban.
kailang una-huna, di man mamuyo sa kalibutan, kay didto man unahan sa kabituon. That is mali. Wanang gingon na to din, maukab man gani ning mga tiles nga perting gahia, kini di ba kang una-huna sa mga tao karon nga di maukab? Mga kapatid, kung gusto mo ang tinuod nga kabag-uhan sa nasod sa Pilipinas, unang-una, atong hunahuna atong bag-uhon kanunay. Nga kining Pilipinas, dili politiko ang muhari dinhi. Dili pangalan sa politiko, dili apelido lang sa politiko, pipila lamang kapilo, dili. Ang Diyos ang muhari dinhi sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas gingharian sa Diyos. Ang Pilipinas po ay kaharian ng Diyos. Dapat baguhin mo ang iyong pananaw na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Kaya ipapadala po ng Diyos ang kanyang liwanag na magbibigay po sa atin ng liwanag. At yan po yung divino gobyerno ng bansang Pilipinas. Kaya sinasabi niya dito, Isaiah 60, tindog, sidlak, kayang imong kahayag miabot na, ug ang imong himaya, ug ang himaya ni Jehovah misubang na sa ibabaw nimo. It is the glory of Jehovah ang musubang sa atong nasod sa Pilipinas. Kay nga naman, wala sa himayaa. Wala sa himayaa didto sa gitnang silangan sa Israel. Kaya siya nibalhin didto sa mga pulo sa dagat. Ug ang mga pulo sa dagat mo kining nasod sa Pilipinas. Mo nang mga igsoon, ayaw gyud mo pagduha-duha, no? Sain-sain mo duha-duha, no? Duha ka bahin mga laglag o mga matay. Dapat isintro nimo imong unahuna ngadto sa Dios. The big one is coming. Walay the big two. Walay the big two is coming. The big one is coming. The big one is coming. Kaya wala sa mga politiko karon. Bisag unsa kalig-on na imong bungbong ug pader dina, bungkagon gihapon na sa Dios. Tingnan natin ang bungbong sa pader dito sa Wall of Jericho, mo tinakaulang. Yung Wall of Jericho, yun po yung pader. Sa Bisaya, mo to'y bungbong, mo to'y pader, nga mo to'y nakababag sa yutang saad, mo to'y nakababag po sa mga anak sa Diyos para makapadayon sila sa yutang saad nga mao ang Kanaan. Pero di sila makadayon tungod kay dunay pader sa Jericho. Dunay bungbong sa Jericho. Mo nang ingon sa Dios kay Joshua. Libutin ninyo 7 ka adlaw kanang pader, kanang bungbong bisag unsa kalig-on ng bungbong na. Libutin ninyo kapito. Kaysa ikapito, bungkag gina. In the 7th day, bungkag ginang bungbungan. Aron dili sila makapadayon didto sa yutang saad. Tungod kay dunay dakong pader nga nakaulang. Mo nang ingon sa Dios kay Joshua. Libutin niyo yang bungbungan na kanang pader na aron mabungkag. Tungod kay mora pinakaulang. Karon sa Pilipinas, wala na ta sa yutang saad kay ang Pilipinas yutang saad na ni sa Dios. Ato na lang gihulat karon kining gobyerno nga saad sa Dios. Kining gobyerno nga saad sa Dios, divine government of the Philippines. Doon na pala'y mga nakababag, doon ay mga bungbong nga nakaali. Mo nang bungkagon na sa Dios. Isaiah 25:4, ingon siya din. Kay ikaw mahimong usa nga malig-on nga dalangpanan sa taong kabus. Usa ka malig-ong saliganan sa taong hangol diha sa iyang kagulanan. Usa ka dalangpanan gikan sa bagyo, usa ka landong gikan sa kainit diha sa mga sa diha nga muhuyop ang makalilisang nga hangin sama sa bagyo, batok sa malig-on nga bungbong. Batok sa malig-on nga bungbong, bungkagon na sa Dios. Bungbong nga pader, bungbong nga dili ning bungbong nga kandidato ha. Basig una yung kining bungbong. Pero harang-harang sila sa programa sa Dios, guba nila. Mga igsoon, dili nato ni katiaw-tiawan kining programa sa Dios. Hindi natin pwedeng atik-atikon ang mga tao nga sila'y solusyon sa problema sa Pilipinas. No.
Wala sa mga politiko ngayon yung solusyon sa problema sa Pilipinas. Nasa kamay po ng Diyos. Kaya nga palaging sinasabi ni Rizal, ito po yung palagi kong sinasabi. Sinabi ni Dr. Jose Rizal, tomorrow, we will be citizens of the Philippines whose destiny will be beautiful because we are in the loving hands. Bukas, maging mamamayan tayo ng bansang Pilipinas na yung mayroong magandang kinabukasan dahil nasa pangangalaga tayo ng mabuting kamay. Kamay ni Jehovah! Ang mangangalaga sa bansang Pilipinas, dili kamay ng politiko. No? Magpuli-puli lang nagtikal sa tuwa. Puli-puli nagpamakak sa tuwa. Pero ang Diyos, di mamakak sa iyang saan. Mo nang si David, gipili na daan sa Diyos. Gireserve sa Diyos si Haring David nga mohari sa bansang Pilipinas. Mo ning atong gihulat karon mga igsoon. Si Haring David nga mohari dinhi sa Pilipinas. Tungod kay si Presidente Duterte, siya si Haring Saul. Yung kasunod niya, si Haring David. Kaya mga kapatid, magandang hapon, mga Carion family at mga Hiribisi family, dyan po sa Barangay Malagamot at dito po sa may Mintal, no, mga Carion family. Magandang hapon po kay Juster Albister, kay Brother Jonathan Lagroma Kalunsag, at kay Brother Larry Umak. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, kay Mary Jane Olep, magandang hapon po sa inyo. No? So, pasensya na, hindi ko na napansin yung mga comment nyo. Kasi, nakofocus tayo sa liwanag. Kaya tayong mga Pilipino ngayon, ang totoong liwanag. Hindi lang born again ang liwanag. Kaya nakapunder ng born again kar, mutubo sa dili, napunder na ang liwanag sa born again. Kaya tungod kay ang ilang liwanag, putobra silang simbahan. Ang liwanag sa simbahan karon napunder na. Ang suga sa simbahan karon napunder na, kay nganuman, maay ka mo sangyaw diha sa imong simbahan. Pag abot dito sa katilingban, mapalong man ka, maulaw man ka. Kaya ka na po. Mutuo ka ni sila sa kuwa, no? Pero pa yung Bible study dito sa mga membro na po. No? Sa to, ingon ni mo Pastor Elmer nga, imong i-challenge ang imong mga membro sa una nga, mga sawa o unbelievers para mo daghan ng simbahan. Kay mga sawa rag taga-ilara, di mo daghan. Balibar. Walang kasagaran sa una sa Bible school, ingon na kamo mga pastor para mahimo mong para maging successful kayo, no, sa inyong ministry doon sa field. Dapat yung asawa niyo pastora din. Ngayon, tingilingi po ni mga pastora, yampid po sa mga pastor. Sabi ng aming teacher, kayo mga pastor, para maging successful kayo sa ministry niyo sa field, dapat yung asawahin niyo mga pastora din. Yung mga pastora nakatingin sa amin, mabuhi kami. Yung mga pastora naman nakatingin sa amin, ang iniisip na, mabubuhay kaya kami. Manang, ingon na lang po ng uban niya, pag-abot na sa internship, na-assign si pastor sa bukid, ang naasawa di pastora, membro. No? Ingon pag-abot dito sa Bible School, naunsa naman tao? Ay, wala. Ay, iyang pastor, anong kini may anak sa membro? Ay, may mani kay masugo. No? May mani kay buutan. Si pastora nga, daghang po nag-uyab po. kay kung pastora imong pangasaon, ikaw pastor, imbis duha yung simbahan, mausa na lang. Di mo daghan ang simbahan. May nang membro ang pangasaon, kay aron mo daghan ang simbahan. So ganun po mga kapatid, dahil dalawang kapatid ko, hindi mga pastor na pastor ang mga pangasawa. At tatlo na gani. Nidaghan. No? Tungod kay, ganun lang yung ibig kong sabihin. Ang suga sa simbahan karon napalong na. Kay kutob raman, patugkaran sa simbahan di pasiga. Mo nang ingon ni Jesus, pasigaha ang inyong suga aron ang mga tao mahayagan, aron inyong amahan nga nasa langit mahimaya. Saon pagpasiga sa gawas, kutob raman sa sulo sa simbahan, di na punder, di ang mahimaya, dili na ang Dios, ang pastor na mahimaya pirmi. Samot na
Ang lingkuranan perting hayaga. No, di ka makahikap kay ang sakyanan perting hayaga. Ang balay perting sinawa. No? Ang balay perting sinawa, ang sakyanan perting sinawa kay hayag gud kayo. Pati ulo hayag na. Kay nga upaw. Ang mata sa mga membro perting sigaha kay wa na may makaon. Siga kayo mata sa membro. Kay ikumpulsory gud kinahanglan bisag di ka makasimba, brother and sister, ang imong 10% ihatag yun. No? Kahit okay lang, okay lang, brother and sister, kung hindi kayo makapunta sa simbahan, pero yung tithes and offering nyo, ibigay nyo lang talaga. Sa siging ganun nga proseso, sa ganung paraan, lumiliwanag yung bahay ni pastor. Lumiliwanag yung kanyang sasakyan. Lumiliwanag din pati kanyang buhok. Kahiso na magpamada. Pero yung mga mata ng membro, nagsulirap na sa kahayag. Kay muna-muna na lang taon, gikuha pa. Punder. Kaya ngayon, mga kapatid, kinakailangan natin yung gobyerno ng Diyos. Whatever your simbahan, whatever your religion, whatever your denomination, walang pakialam ang programa ng Dibino Gobyerno. Ang importante, yung batas ng Diyos ay magbibigay liwanag dito sa bansang Pilipinas. Kaya sinasabi niya dito, kay aniya karon ang kangitngit motabon sa yuta, ug ang mabaga nga kangitngitan motabon sa mga katawhan, apan si Jehova mosidlak sa ibabaw nimo, ug ang iyang himaya makita sa ibabaw nimo. Makita na sa ibabaw sa Pilipinas. Mudanag na ang Pilipinas tungod kay ang gobyerno sa Dios. Mapatuman na sa Pilipinas. Magliliwanag ang bansang Pilipinas dahil si Jehovah ay magliliwanag sa ating bansa. Kaya nga sinasabi dito, the bright morning star ay darating po. The bright morning star. Yung bright morning star ang magbibigay sa atin ng liwanag. Hindi 3 star, hindi 4 star, hindi 5 star, hindi 7 star. Yung bright morning star yung magbibigay sa atin ng liwanag. At yan po yung Kristo ng Diyos na babalik, maghari po dito sa bansang Pilipinas sa pamamagitan po ng divine government of the Philippines. Yan po yung ating hinihintay. Yung Kristo. Ang tinuod kanang kabugason sa Bisaya, bright morning star. No? Dili 7 star. No? Dili 7 star. Kaya daghan po na yung nga ang 7 star mo makapausab sa Pilipinas. Dili lang Pilipinas, tibok kalibutan. Dili 7 star. Bright morning star yung hinihintay nating liwanag. Not even 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 7 star. Bright morning star yung ating hinihintay. Yan po yung magbibigay liwanag. Kaya nga sinasabi dito, mga tao naglakaw sa kangitngitan, sa walog, sa kamatayon. Pero nasumpungan nila ang liwanag. Yun na sana yun si Jesus. Yung liwanag na ipinadala ng Diyos Ama sa Israel. Kaya lang, yung Jesus na liwanag doon sa Israel, babalik-balikan po natin, napunder. Dahil pinatay nila doon sa krus. Sa Israel, sa Jerusalem. Yung Kristo na yun, yung liwanag na yun, kaya napalo. Kaya yung liwanag lumipat dito sa Pilipinas. Kaya yung Pilipinas ngayon, magiging liwanag po ng buong sanlibutan kung ang dibino gobyerno ng Diyos ay maihahayag na po dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya sinasabi dito, ug ang mga nasod mo dool sa imong kahayag, ug ang mga hari mo dool sa kasulaw sa imong pagsubang. Ang Pilipinas musubang na karong tuiga. Tungod kay si Jehovah muhayag na sa nasod sa Pilipinas. Dili si politiko. Kung saan paghayag ni politiko, 6 years? Makahayag ka si politiko within 6 years, pagkahuman 6 years, ilisan na po siya? Wala. Punder lagi hapon. Okay lang kanang kahayag ni politiko paglingkod niya og 6 years. Katong sodyum. Sodyum na perting hayaga. Pero 25 watts lang,
Mura nagsuga sa manok. Di gihapon. Di gihapon makahayag sa tibuok Pilipinas. Yung ibig nating sabihin, yung programa ng mga politiko ngayon, hindi makapagbigay liwanag. Hindi ka maliliwanagan. Hindi, bisan sa interview gani, di gay maliwanag yung sagot. Kana pahinong pagdumala sa nasod sa Pilipinas. Wala sa kanila ang totoong liwanag. Nasa kamay ng Diyos. Kaya the big one, the chosen one is coming. The anointed one is coming. Hindi appointed one. Anointed one yung liwanag natin. Dahil yung mga appointed one, nasa grupo lang din nila yung liwanag. Pero yung sa atin, sa dibino gobyerno ng bansang Pilipinas, buong Pilipinas, doon sa Malacanang, doon sa Malacanang po, yung inuupuan po ni Pangulong Duterte, doon uupo yung hari natin. Kaya nga, yung palagi nating sinasabi, tapos na yung eleksyon. Yung huling Pangulo ng bansang Pilipinas ay si PRRD. Yung huling Pangulo ng bansang Pilipinas ay si PRRD. Kaya nga, sarado na. Sarado! No? Sarado. Sarado na. Sarado na ang 30. Sarado ng Malacanang. Ang last nga Pangulo, si PRRD. Kaya nga, mula kay Ramos, Irap, Gloria, Noynoy, Gloria, Noynoy, PRRD. Kaya sarado ng kamao. Nandito na po tayo sa nag-iisang hari ng Diyos. Hari ng Diyos. Bakit po? Dahil ang hari ng Diyos, ito po yung magbibigay kasaganaan sa mga pobre. Kaya nga, blessed are the poor, for there is the kingdom of God. Bulahan kamong mga kabus, kay inyo ang gingharian sa Diyos. Mo nang gipobre tagmaayo, gikabus tagmaayo, gipobre gipakaluluoy tagmaayo sa gobyerno. Tungod kay aron matuman ang balaang kasulatan nga bulahan kamong mga kabus kay inyo ang gingharian sa langit. Kaya mo na ning panahon karon kitang mga kabus ang atong gihulat. Ang hari sa Dios tungod kay kining Pilipinas, gingharian sa Dios, gingharian sa mga kabus. Mo nang giunang padala si Kapa, sunod gipadala si Corona. Kapa, pangalawa Corona. Ang sunod nga ipadala karon sa Dios kining hari nga mosuot sa Kapa ug Corona. Kabus padatuon, napalong. Coronavirus nagpadayon pa karon, nagsige pagpamatay. Pero mo nay sign nga gipadala sa Dios. Unang gipadala Kapa. Sunod nga gipadala Corona. Ang sunod nga ipadala sa Dios karon kini iyang hari nga mosuot sa Kapa ug Corona. Dili presidente ang mosuot sa Kapa ug Corona kay bakikaw kayo. No? Dili pangulo, hindi pangulo yung magsuot ng Kapa at Corona. Mura nagsanta Cruzan. King and Queen sa PTA. No? Hindi po, hindi Pangulo ang magsuot ng Kapa. Yung suot lang ng Pangulo, barong, Amerikana, o sa padya nga mga suot. Pero Kapa o Corona, kasuotan niya ng hari. Kaya pinadala ng Diyos si Kapa. Pangalawa si Corona. At yung susunod, hari, the big one, the chosen one, the anointed one. Kaya nga sinasabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, tumindig ka. Ito na, pahiran mo siya ng langis because this is the one, the chosen one, the anointed one. Divine government of the Philippines is the only bigatin nga gipadala sa Diyos sa Pilipinas upang magbigay ng liwanag. Dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Hindi po gobyerno ng politiko. Bakit natin palaging sinisigaw divine government of the Philippines? Dahil yung sistema ng ating gobyerno ngayon hindi banal. Hindi po divine. Kaya hinihintay natin, sinisigaw natin yung divine government dahil yung sistema ng ating gobyerno ngayon, hindi divine. Dahil kung divine government na yung bansa natin, wala na DGP, oy. No? Kung nakahari si Jesus doon sa Israel, wala nang DGP. Kung si Jesus nagiging hari doon sa Israel, matutupad yung He is the King of all kings. Pero wa man siya nakahari, wa man siya nahimong king. Taking-king man siya kay lali man ka gipapasan sa cross, gikan sa Jerusalem pakatkat dito sa Golgota. Kabatuan kayo na di ka magtaking-king ana. No? Wa pay kining pirti pang inita. Gipapasan kag cross. Wala niya makuha tong corona nga hari ang iyang gihatag sa iya. Corona nga tunok. Munang tanawan ng coronavirus. Murag tunok ang hitsura.
Silot. Silot. Crown of tunok ang gikorona kay Jesus. Dili tong crown sa kadaugan. Gikoronahan siya, dili korona sa hari nga molingkod sa trono. Gikoronahan siya, korona sa tunok nga diin alang sa sakripisyo. Tungod kay wa siya dawata sa Israel, no? Wa ato siya nagpakamatay, ha? Baka inisip niyo na si Jesus ay nagpakamatay. Hindi po 'yun nagpakamatay. Siya po ay pinatay. Hindi siya nagpakamatay kasi para nagbigti 'yun. Siya po ay pinatay ng mga taong hindi makatanggap sa kanyang paghahari doon sa Israel. Pinatay siya. Kaya kung mayroong antikristo doon sa kanyang kapanahonan, yung mga Hudiyo na pumatay sa kanya, yung bansang Israel, yung antikristong bansa, dahil hindi nila tinanggap na si Jesus yun ang Kristo. Sila yung antikristo, yung bansang Israel, dahil hindi nila matanggap-tanggap na si Jesus yung magiging Kristo nila. No? Sila yung antikristo, dili ning DGP. Ingon sila ang DGP, antikristo daw? No. Hindi antikristo yung DGP, pero anti-pastor at anti-simbahan na nagtuturo na death is victory. Na yung kaharian ni Jesus nasa puso. Yun po, antay po yung DGP dyan. Anti-pastor po ang DGP. Sa mga nagtuturo na death is victory. Antay po ang DGP sa mga pastor na nagtuturo, sa mga simbahan na nagtuturo na yung puso ang kaharian ni Jesus. Ngayon si Jesus maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kung ang puso mo kaharian ni Jesus, makaabot ka gago sa 1,000 katuig. No? Ganun lang. Maraming nag-iisip na, okay lang na. Wala man kahari si Jesus sa Israel, pero ang among kasing-kasing mo may gingharian. Unsa ka? Kung mamatay ng tag-iya ng kasing-kasing, patay po ng hari nga nasa sulod. Daghan mi tuo nga, dili mo tuo nga, hindi maniniwala na yung kaharian ng Diyos nandito lang sa lupa. Dahil pinaniniwalaan na yung kaharian ng Diyos. Kaharian ni Jesus nandito sa puso. Ngayon, kung mamatay yung tao na yan, yung may-ari ng puso na yan, patay din yung puso, patay din yung hari nandoon. So hindi nakaligtas yung hari nandoon sa puso mo. Hindi kanya nabigyan ng everlasting life. Dahil patay din. Hindi ganun. Sinasabi dyan basahin natin, Pinadayag 20. 6. No? 20, versikulo 6. Sabi niya, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Papaano ka maghari kasama ni Kristo kung yung puso mo ang kaharian ni Kristo? Ay uhadaw analyze. Kung ang imong kasing-kasing mo'y gingharian ni Kristo, kung saan mo paghari, uban kaniya sulod sa 1,000 katuig. Nga, imo naman siyang gipasulod sa hinon sa imong kasing-kasing. Mas ikaw na hinoy nagbuot. No? Ganun lang. Hindi natin sinasabi na wala ang Diyos sa puso natin. Nandito yung Diyos sa puso natin. Kaya nga yung puso natin, yung buhay natin, temple of the Spirit, the Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit. Tayo na mga tao. Pero wag mong isipin na hanggang dyan lang po yung Diyos. Ayaw lang hunahunaan ang imong kasing-kasing mo na lang gingharian sa Diyos. Naasa-nasod ang gingharian sa Diyos. Kung imong kasing-kasing gingharian ni Jesus, okay. Pero ayaw ilansang po sa imong dughan si Jesus. Pagaw sa pud kay doon na siya gingharian mo bitong gipadala siya sa amahan dito sa Israel aron mulingkod siya sa trono sa iyang amahan nga mao si David dito sa Jerusalem. Tungod kay ang naglingkod doon, yung nakaupo doon sa luklukan ng kanyang ama na si David, si Herodes. Si Herodes yung nakaupo doon. Kaya nga galit na galit si Herodes. Sabi niya, gumawa siya ng decree na ang lahat ng bata na 2 years old below papatayin. Dahil alam niya, ipinanganak na po yung bata na maghahari kapalit niya, yung uupo doon sa inuupuan ni Herodes. Dahil yun po yung trono ng Diyos na inuupuan ni Haring David. Kaya galit na galit, takot na takot si Herodes, baka agawin siya ni Jesus. Ganun po mga kapatid, yun po yung nagdidilim sa bansang Israel. Dahil yung trono na nandoon, yung liwanag ng Diyos, yung nakaupo.
hindi anak ng Diyos. Marami sa Pilipinas nagsisigawan ng divine government. Marami dito sa Pilipinas nagsisigaw ng divino gobyerno ng Pilipinas, pero yung pinopromote ng mga leader, politiko. No? Sangyaw-sangyaw ka, singgit-singgit ka, mayon ta nga doon na tayo divino gobyerno, pero ang imong gipromote, politiko. Unsay ka bang kaagan sa politiko sa programa sa Diyos? Unsay ka bang kaagan sa politiko sa programa sa Diyos? Wala. Unya, nangandoy kag divine government sa Pilipinas, ang imong gipromote, politiko. Ang Pilipinas, mga anak ito ng Diyos. Kaharian ito ng mga anak Diyos. Kaya yung hari ng Diyos yung ating hinihintay, hindi politiko. Promote ka og politiko, anak ng demonyo. Tayong mga Pilipino, anak ng Diyos. Tayong mga Pilipinas, mga anak ng Diyos, tapos gusto natin yung driver, anak ng demonyo. No? Hindi po. Hinihintay natin yung totoong hari ng Diyos. Dahil alam po ng Diyos. Dahil na itong hari, kaya niyang ipaglaban, kaya niyang ipatupad yung kalooban ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng, ilang oras na ba tayo? No? 30 minutes? Okay. So, ganun po, tuloy-tuloy lang po tayo. Kaya baka mosaylo ko ba? No? Kaya mga kapatid, ito po yung sinasabi niya. Ito yung hinihintay nating liwanag. Imulat mo, sabi niya, verse 3, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Ang Pilipinas ay liliwanag. No? Sisikat din ang bagong liwanag para sa Pilipinas. Tungod kay gidilim mong tagmaayo. Gingit-ngitan tagmaayo karon atong hunahuna nangit-ngitan na. Ano man? Protocol diri, protocol dito. Quarantine diri, quarantine dito. Lockdown diri, lockdown dito. Munang ang mga tao gingit-ngitan na. Nagalakaw na ta sa walog sa kamatayon. Naana ta sa bingit ng kamatayan kay every now and then basig takdan ka ni coronavirus. Naana ka sa bingit ng kamatayan. Karon, unsa pa imong tawagon? Politiko paghihapon? Makaluwas ang politiko sa imuhang ayaw, tawaga ang Diyos. Kay gingon dia, si bisan kinsa ang motawag sa ngalan sa Dios, mamaluwas. Dili politiko ang tawag. Dili si nurse, dili si doktor. Kaya nga yung ngayon, yung mga natamaan ng COVID pumupunta doon sa mga hospitals para lang magpagamot. Hinahanap yung healer. Dahil natamaan po ng killer, dahil yung itong coronavirus, ito po yung killer. Kaya itong mga natamaan po ng killer na coronavirus, pumupunta doon po sa mga healer na mga doktor, mga physicians. Pero walay kaayuhan. Yung hinihintay natin, yung totoong healer ng Diyos. Yung Kristo, the great divine healer. Hindi killer. Coronavirus is the killer. Itong mga manggagamot po natin, healer man sila pero dili tanan maayo nila. Pero ang Diyos, muhari siya nga magahatag ka natong kinabuhi. Kinabuhi managayaon, pinaagi sa programa niya, Divine Government of the Philippines. Manang wala sa mga programa ng mga politiko ngayon. Wala sa mga programa ng mga kandidato ngayon. Itong 10 politiko ngayon tumakbong pagkapangulo, wala sa kanila yung programa ng Diyos. Wala sa kanila yung programa ng everlasting life. Nasa programa lang ng DGP na mayroong everlasting life dito sa bansang Pilipinas. Kaya wala ngayon sa mga tumakbong politiko ang pag-asa ng Pilipinas nasa kamay po ng Diyos. Sa the big one, the chosen one. Kaya sa lahat ng mga Pilipino, sana mamulat tayo sa katotohanan nga atik-atikon rata sa mga politiko. No? Kuhaon rata sa pila ka kilong bugas. Kuhaon dayon na imong pangalan. Asa man ka nagpuyo, pila imong pamilya, pila ka buk imong anak, makabuto na ba na imong anak? Ganun lang. No? Tanawa karon pitindaghanan ng mga mang. Mga bukid, pitindaghanan ng mga mang na. Kinamangay. Silinga, magkinamangay na. Sa tumang kinamang, wala makauli. No? Nakapuyo na dito sa silingan kaysa sa tumang kinamang. O na nga,
Grabing kinamangay ron. Manang bantayan ninyo yung mga asawa sig makamang puna. Okay lang ning kamang sa taga-Kaulo. Kamangada. Kining Kaulo nga kamang kanang kuha. Pero kining Bisaya nga kamang ay lisod na. Mahirap yung Bisaya na kamang. Okay, no munang ganun lang po mga kapatid. Hinihintay natin yung totoong liwanag. Tungod kay ang bansang Pilipinas, nagdidilim na po. Nagdidilim na po mga kapatid. Kaya nga, in the beginning, God created the heaven and earth. Yung sa umpisa, ang tibok kalibutan, gibalot sa tibuok, sa halabihang kangitngitan. No? Sa matinding kadiliman, yung buong sanlibutan. Kaya yung unang ginawa ng Diyos, liwanag, upang maliwanagan yung buong kadiliman. Yung buong mundo noon, sa Genesis, nababalutan po tayo ng matinding kadiliman. Kaya yung unang ginawa ng Diyos, in the first day, God created the light upang maliwanag. Pangalawa, God created the heaven. Pangatlo, God created the earth. Dito naman po sa Pilipinas, pag-implement po ng DGP, bakit kinakailangan po natin yung DGP? Dahil yung divino gobyerno ng Diyos, ang liwanag, kinakos. Pag may patupad na po itong liwanag ng Diyos na itong DGP, pangalawa, magiging langit na po itong bansang Pilipinas. Tirahan ng kanyang mga anak. Pangatlo, itong bansang Pilipinas, magiging langit na po ito, lupang tirahan na po ito ng mga anak ng Diyos. Hindi natin yung creation. Unang ginawa ng Diyos. Liwanag. Dahil sa matinding kalidiman, God created the light. Pangalawa, God created the heaven. Pangatlo, earth. Pang-apat, sun, moon, stars. Panglima, yung mga hayop. Pang-anim, tao. Pang-pito, God rested. Dito naman po ngayon, yung bagong langit at bagong lupa na sinasabi nila, God created the new heaven and the new earth. Anong ibig sabihin po nyon? Sa anong paraan na ang Diyos ay gagawa ng bagong langit at bagong lupa? Hindi siya mag-create ng bagong langit at lupa na susunugin ito. Hindi po ganun mga kapatid. Ito po yung kanyang pag-create ng bagong langit at lupa. Ang Pilipinas ngayon, ang buong sanlibutan ngayon, nagdidilim na. Kaya unang gagawin niya, ipapadala niya ang kanyang liwanag. Divino gobyerno ng bansang Pilipinas. Yun po yung magliliwanag sa buong mundo. Divine government of God in the Philippines. Mag-umpisa. Pangalawa, God created the heaven. Itong Pilipinas, magiging langit ito. This is the third heaven. Ito yung pangatlong langit, ang Pilipinas, mga kapatid, natirahan ng mga anak ng Diyos. Pangatlo, yung pangatlo dito, earth, yung gi-create niya. Dito naman sa DGP, pag-implement ng Divine Government of the Philippines, yung pangatlo, itong bansang Pilipinas, itong lupa natin, magiging tirahan po ng mga anak ng Diyos. No? Magiging tirahan po ng mga anak ng Diyos. Pang-apat, araw, buwan at mga bituin, yung kanyang ginawa sa pang-apat na araw. Sun, stars, and moon. Dito naman, ang mga anak ng Diyos ay magliliwanag sa kagaya po sa sikat ng araw doon sa kaharian ng kanilang Ama. Magliliwanag na po ang mga anak ng Diyos. Panglima dito, God created yung mga hayop. Itong mga hayop na wild, pagdating dito sa divine government, magiging friendly na po ito ngayon. Itong mga hayop na ngayon. Pang-anim, God created man, si Adan at saka si Eva. Nagkasala. Sila po yung dahilan. Sila po yung dahilan na naputol po yung everlasting life. Dito naman ngayon, sa pang-anim, sila naman po yung dahilan na manumbalik yung buhay na walang hanggan dahil susundin na po yung batas ng Diyos. Ganun lang. Dito sa pang-pito, ang Diyos ay namamahinga. Dito naman ngayon sa pang-pitong araw, ang Diyos ay kasama na sa mga tao. Ganun lang. Kung doon sa Garden of Eden,
Habang namamahinga ang Diyos, si Adan at saka si Eva ay nagkasala. Lumabas ang Diyos sa pang-7 araw. Dito naman sa pang-7 araw, ang Diyos makakasama na po niya ang tao. Kaya nga sinasabi diyan, narinig ko ang boses na nagsasabi, ang luklukan ng Diyos ay nandito po sa mga tao. Ang pulianan sa Diyos, ania ipon sa mga tao. Mao ni ang programa sa dibino gobyerno ng Diyos. Nga kining Diyos, nga atong gialagaran, nga atong ginasimba nga mao si Jehovah, mo ipon sa mga tao. Asa man nagpuyo ang mga tao, nasa kalibutan. Mo nang ang Diyos nga nasa langit, na naog sa yuta, aron mo ipon sa mga tao. Dili kay kining mga tao, dalon dito sa langit, kay na ditong Diyos. Magkasalisi, magkabaiwas. Madto kag langit, kay mo'y gusto ni pastor. Sige, anto lagi tag langit. Bahala ning Pilipinas, kining kalibutan, sunugon na bito. Basta mo tag langit, i-rapture ta. Dalon dito mga member, pasaligan nga dalon dito. Unya ang ilang adtuan dito nga Diyos, nanaog na sa yuta. Perting. Huy, gudi palos. Napalos. No? Hindi po ganun mga kapatid. Kaya ito po yung bagong langit at bagong lupa. Pilipinas po yan. Mababago itong Pilipinas sa pamamagitan ng gobyerno ng Diyos. Dahil yan po yung ating liwanag. Hindi si politiko yung magbabago sa Pilipinas. Atik-atik na. Hindi si kandidato. Bisan pagsikat ng politiko. Bisan pagsikat yan na kandidato ngayon. Bisan pag milyonaryo na ang kandidato ngayon. Wala sa kanyang kamay yung pag-asa ng Pilipinas. Wala sa kanyang kamay ang pag-asa ng Pilipinas at kaligtasan ng mga Pilipino. Wala sa kanyang kamay. Nasa kamay po ng Diyos sa pamamagitan po ng dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Kaya nga sinasabi niya, giisa niya ang iyang kamot. No? Giisa niya ang kamot ug iyang gitawag. Niya, ang iyang alagad. Nagtawag siya alagad niya nga mahimong hari. Isayas 41, versikulo 2. Basaon na to din. Dilita magtapos siguro. Kay murag di naman iganahan yung mga nananaw sa tuwa. Wala na may nag-react. Oh. Paragwa naman ganahin yung mga nananaw diri, oh. Hilom-hilom naman. Wala na may nag-react, wala na may nag-thumbs up. No? Murag, siguro baka hindi na nila naintindihan yung, kasi nagsige na tayo Bisaya eh. Yan kasi yung hirap sa inyo dyan. Lison sa amin. Kaya wala na nag-thumbs up sa Luzon kasi hindi na nila naintindihan yung Bisaya natin. Okay, ito po mga kapatid, basahin po natin. Isaiah chapter 41, verse 2. 1 and 2. So, Tagalogin natin. Mayroon pa mang 5 na iwan. 5 dosina. Ito po, sinasabi niya. Magsitahimik kayo sa harap ko, o mga pulo, at mga babagong lakas ang mga bayan. Magsilapit sila, saka magsasalita sila. Tayo'y magsisilapit na magsakasama sa kahatulan. Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan na kaniyang tinawag sa katwiran, sa kaniyang ipaanan, siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya at pinagpuno niya siya sa mga hari. Kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak at parang pinaspas na dayami sa kaniyang mga busog. Ang Diyos nagtawag upo sa katao, gikan sa sidlakan. Wala na gikan sa Middle East. Wala gikan dito sa kasadpan. Gikan sa sidlakan, ang Pilipinas mo'y sidlakan. Monang ang Diyos. Ang hari sa Diyos, gikan sa sidlakan. Dili gikan sa Israel. Monang wala na Kristo mo balik sa kalibutan. Katong naghulat, yung naghihintay na si Jesus Christ ay babalik sa sanlibutan. No! Wala nang Jesus Christ na magbabalik sa Pilipinas. Dahil kahit kailan, hindi tayo iniwan ni Kristo. Kaya walang rason na tayo'y kanyang balikan. Kung mayroong bansang kanyang iniwan, yung bansang Israel, sila pa yun ngayon ang naghihintay na balikan ni Kristo.
Pero tayong Pilipinas, hindi tayo babalikan ni Kristo dahil tayo na yung bansa na kanyang paghaharian sa pamamagitan po ng DGP. Wala mo nang dili na ta. Wala, dili ingon nga mo balik pa si Kristo sa Pilipinas. Nganong balikan man taniya? Gibiyaan ba dayta? Wala taniya biyae. Kung dunay nasod ngayang gibiyaan ang Israel, moro to sila ang nangandoy karon nga balikan ni Jesus. Pero kitang mga Pilipino, wag gid ta biyae. Munang di ta niya balikan kay nganuman. Sukad nga mibiya siya dito sa Israel. Naa na siya sa Pilipinas. Paghari na lang niya ang kulang diha sa gobyerno nato sa Pilipinas. Ganun lang po mga kapatid. Yun lang ang ating hinihintay. Munang siya ay nagtawag og usa ka tawo, no? Isa ka tawo matud pa niya sa paghilom kamo sa atubangan ko o mga pulo, no? Mga pulo niya Israel pa ba ini? Mobitaw. Pulo ka sungay, 7 ka ulo, 5 ka anak. Paghilom kamo sa atubangan ko mga pulo. Unya ingugod siya himayaan niyo si Jehova sa mga pulo sa dagat dito sa silangan. So dili na Israel ning pulo ning isgutan dinhi. Pilipinas ni kayang Pilipinas composed of 7,107 islands, pulo mga isla. Mo nang Pilipinas ang gipasabot dinhi. Paghilom kamong mga pulo. Og ang mga katawhan, papag-uha sila sa ilang kusog. Paduula sila. Unya pasultiha sila. Managtigom kita sa tingob aron sa paghukom. Muna adunay hukom sa nasod sa Pilipinas. Kay inighari sa Dios, inighari sa anak sa Dios. Dinhi may tabo ning Great White Throne Judgment. Dito mangyayari po yan sa Pilipinas. Hindi doon sa kapunaw-punawan yung Great White Throne Judgment. Dito yan sa Pilipinas. Paghari po ng anak ng Diyos dito po sa Malacanang. Ipatatawag niya po yung mga malalaking leader. Yung sinasabi po natin, ikaw pastor, ikaw bishop, ikaw founder. Sa imong pagkasuga, sa imong katilingban, sa imong pagkasuga bilang magtotoo sa Diyos, naaba kay naambag sa kabag-uhan sa Pilipinas. Ganun lang ang investigasyon ng muatubang sa hukmanan sa Diyos. Pangutan-on ka, ikaw karon pastor, giunsa nimo pagsangyaw ning mga tao. Ikaw karon founder, giunsa nimo ni pagsangyaw ning mga tao. Ganun lang po yung mo nagingon di mo atubang sa hukmanan sa Dios. Mo nang paglingkod sa hari ang tanan nga mga Filipino, mga founder, mga leaders, mga religious leaders, mo atubang sa hari og pangutanon investigaron. Giunsa nimo pagtudlo ang imong mga miyembro. No? Giingon din na ayaw pagsaksig bakak. Kunya bakak man ang imong dalon sila dito sa langit. No? Tinwa magi tinuod dito nga nahitabo nga dunay niadto dito karon. Oh. Karon inyo atong mga lulo sa una, sige daw. Inyo mga ang atong mga lulo nga nangamatay, napadala nyo tog cellphone. Kay pili ta manawag lo. Asa man kadapit diya karon sa langit? Naba ka doon sa Milky Way, sa galaxy. Naba ka sa Pluto para mapangutanan nato. Aron tinuod gyud nga mga dito. Wala. No? Tinuod ang langit. Nga gisulti din ang mga anak sa Dios mo puyo sa langit. Pero dili katong langit dito. Naara sa Pilipinas, kay kining Pilipinas, himuong paraiso sa Dios. O himuong na pinaagi sa gobyerno. Ganun lang po mga kapatid. Kaya sinasabi niya dito, kinsay nagpatindog og usa, no? Gikan sa silangan, nga iyang gitawag niya sa pagkamatarong, ngadto sa iyang tiil, gitawag niya ang mga nasod sa iyang atubangan, o gihimo siya nga pangulo ibabaw sa mga hari, iyang gihatag sila, ingon nga abog sa iyang espada, ingon sa tuod sa balili, nga gipadpad ngadto sa iyang panak. No? Kinsay nagpatindog og usa. Usara, dili duha. No? Wa sa nag-ingon nga, kinsay nagpatindog og duha. Kay magduha-duha man gid na. Magduha-duha mo gan, manang gingon dia, you cannot serve two masters. No? Di ka makaalaga og duha ka agalon. No? Duha ka agalon kay na kang isa pwede nimong higugmaon, kini isa pwede nimong kalabanon. Mo nang gingon dinhi siya nagtawag og usa. Isa lang. Kinsa maning usa. Okay? Kinsa maning usa. Mo nang gingon niya di si Zacarias 14:9, si Jehova, no? Basahon nato. No? Usa.
Dili usa ha. Ug si Jehova magahari sa tibok nga yuta niadtong adlaw. Usa lamang si Jehova. Ug usara ang iyang ngalan. Usara. Mo nang si Jehova nga dito sa Israel mibiya, mo nang niingon siya, himayaan ninyo si Jehova sa mga pulo sa dagat. Mo nang naa sa Pilipinas. Mo nang ang Dios nangita og usa ka tawo nga mauni mo patuman sa balaod sa Dios aron sa pamaagi niini mahimaya si Jehova nga naa sa nasod sa Pilipinas. Yun lang po mga kapatid, yung proseso. Hindi po yung proseso na kinahanglan pag alive, this is the day. No? This is daddy, this is mommy. To follow na lang yan. Minor lang yan na activity. Pero yung main activity na gusto ng Diyos, yung kanyang kalooban, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Thy kingdom come here in the Philippines as it is in heaven. Yun po yung supreme will of the Father. Pero kanang pagdaig, pagkanta, secondary lang na. Ikaduhara na. Pero yung pinaka-priority ng Diyos, nga ang kanyang kalooban, mapatupad dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng Ama. Tawag-tawag ka ni Jesus. Jesus, salamat. Salamat kay mo kong giluwas. Niya pag-abot day sa panahon. Inon ka niya, unsa ka? Magay ko kailan ni mo. Sakit ka na. I-deny ka ba? I-deny ka na Jesus. Praising ka. Jesus, salamat kaayo nga imong dugo giula sa krus o gipasaylo ang mga sala. Wa ka kabalo nga ang dugo ni Jesus nga giula dito sa krus tunglo. Maman gani nga ingon tong mga Hudiyo. No? Sinasabi po ni Pilato, ako walang nakita na kasalanan sa taong ito. Kaya nararapat sigurong ating pakawalan. Kasi nasa ating batas, pakakawalan po yung kriminal. Sinabi ni Pilato, anong gusto niyo? Pakawalan ko si Jesus. Yung sinabi ng mga Hudiyo, sumisigaw. Hindi! Ipako siya sa krus. Si Barabas ang pakawalan mo. Si Barabas ang iyong pakawalan. Pero itong Jesus, ipako siya sa krus. Yung kanyang dugo ay sisingilin sa aming mga anak. No? Ingon tong mga Hudiyong dagko o Hudiyong gagmay. Ilansang siya sa krus. Ang iyang dugo paninglon sa among mga anak. Unya, malipay ka kay mong sala gihugasan sa dugo ni Jesus? Sa Israel to, nga iyang dugo gigamit. Pero sa Pilipinas, wala tay apil. Dili to kadaogan tong kamatayon ni Jesus. Bayad to sa sala. Sala sa tibok nasod sa Pilipinas. Instead na yung bansang Israel yung papatayin ng Diyos, si Jesus nagdupa, amahan ko, ako nalaypat siya. Kaywa sila masayod sa ilang gibuhat. Moto iyahang dugo, giula sa cross. Bugti to sa sala sa tibok Israel. Mo nang katong dugo niya, paninglon gid to sa amahan. Moto ingon to yang mga Hudiyo. Ilansang siya sa cross ug ang iyang dugo paninglon sa among mga anak. Mo nang gipaningil sa Dios. Sa panahon ni Hitler, pila ka milyon ang gipamatay ni Adolfo Hitler nga mga Hudiyo. Moto'y kaliwatan sa nagpalansang kay Jesus sa cross. Nya, lipay ka nga gipatay si Jesus para sa imong mga sala. Wala pa ganita na tao, wala pa ganita discovery na apil na ta sa sala hinuon nga gibayaran ni Jesus sa cross. Wala uy. Ang atong kaligtasan ngayon, gobyerno sa Dios. Human na ang role ni Jesus doon sa Israel. Yung kanyang kamatayon sa cross dito sa Calvario, para lang to sa Israel. Kabayaran to sa sala sa tibok Israel. Munang ang bayad sa sala, kamatayon. Munang ang bayad sa sala sa Israel, kamatayon ni Jesus. Dili to kadaugan. No? Muna'y dapat natong hinuklugan. Muna nga sa Pilipinas, yung ating kaligtasan dito, gobyerno po ng Diyos. Hindi po si pastor, hindi po si rebel, hindi po ako makapagligtas sa inyo. Yung gobyerno lang ng Diyos yung makapagligtas sa atin. Kaya nga yung gobyerno ng Diyos, yun po yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinasabi po ng batang mayaman, sinabi, Panginoon, ano po yung aking gagawin upang manahin ko yung everlasting life? Sinabi ni Jesus, kung gusto mo yung buhay na walang hanggan, bantayan mo yung mga kautusan.
ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak, ayaw pagpatay. No? Ayaw din ha, tanan ayaw. Ayaw himua. Mo na ingon siya, gihimo na ko tanan. So mo na yung rason, kung gusto ang tao Pilipino karon og everlasting life, sundon nato ang balaod sa Dios. Kay na din ang kinabuhi niya. Wala dito sa dugo ni Jesus. Wala sa dugo ni Jesus ang everlasting life. Nasa balaod ng Diyos. Mo nang ang bayad sa sala, kamatayon. Asa man ka makasala sa balaod. Kung di ka makasala sa balaod, nganong patyon man ka sa Diyos? Ganun lang. Naputol ang everlasting life. Naputol yung everlasting life doon sa panahon ni Adan at saka ni Eva dahil sinuway po nila yung batas ng Diyos. Hindi nila sinunod yung batas ng Diyos, si Adan at saka si Eva. Kaya naputol yung everlasting life. Ngayon, upang manumbalik yung everlasting life, kailangan sundin ng mga tao yung kautusan ng Diyos. Yun lang po, pinakasimple. Hindi na komplikado yan. Kaya kinakailangan po natin yung dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Dahil sa pamamagitan po ng dibino gobyerno ng Pilipinas, manumbalik po yung everlasting life. Lahat po ng nabakunahan, lahat po ng natamaan po ng coronavirus, kapag maabutan po ng paghari ng dibino gobyerno ng bansang Pilipinas, ay maliligtas. Ganun lang. So ganun lang po yung ating hinihintay. Whosoever call the name of Jehovah will be saved. Kaya, gipadala sa Diyos ang mga katalagman, mga linog, mga bagyo, mga unsa pa diha nga mga dagko nga mga katalagman, aron ang tao mutawag sa ngalan sa Diyos. Now, kinsa man pangalan sa Diyos imong tawgon? Pwedeng daghan ang pangalan sa Diyos. Pero sa Diyos, sa DGP, Jehovah lang ang gihatag. Daghan pangalan sa Diyos. Girespeto nato ng mga Yahweh, Yeshua, Yahweh, Elohim, El Shaddai, Adonai, Allah. Tinuod na mga pangalan sa Diyos. Pero sa DGP ang gihatag nga pangalan sa Diyos, Jehovah. Munang si bisan kinsang mituo sa DGP pag mutawag sa pangalan ni Jehovah, maluwas. Ganun lang po mga kapatid. Munang pasigahay mong suga, ayaw palunga. Ayaw palunga, pag abot si mong balay, mo na mong palungon. Pag abot sa gawas, siga kayo mong suga. Siga kayo mong suga, pag abot sa gawas, halos mga tao, mahayagan gud. Pero pag abot sa tungkaran si mong balay, butang sa kumbag. Palong. Marag blow the candle sa hindi sa takapasigahon kay basig mapaso si asawa, si mama, si anak. Basig matingala sila. Naunsa naman na imong pagtulunan? Nakulto naman nga. Kulto. Pa sila kabalo nga kitang mga tinuod tang mga kulto. No? Tungod kay balik kita sa kulto, kultura sa tribo. Tungod kay lumad ang hari karong tuiga. Lumad. Gikan sa Mindanao. Mula po kay Aguinaldo hanggang kay PRRD, wala pa'y lumad nga nahimong presidente sa Pilipinas. Si PRRD dili lumad sa Mindanao. Tungod kay dito sa gipanganak sa Visayas. Kini pa lang ang mupuli niya, mao pa lang ni ang nag-iisang lumad ng Mindanao. The last implementer of nation, lumad ng Mindanao. Leon po ang Mindanao. Yan po yung ating hinihintay na hari po ng Diyos. Hindi buaya. Hindi agila. Tapos na po yung agila. Si PRRD yung agila. Tapos na po yung agila. Nakalipad na yung agila. Ang sunod naman po ngayon, yung leon. Umuugong na po yung leon. Umuungol na po yung leon ngayon. Nagroror na po yung leon. Kaya nga sinasabi dyan, ang mga makasalanan ay nangawala. No? Ang mga makasasala, nangawala. Ngaway tao. No? Nga nagukod kanila. Pero ang mga matarong, mubarog, maisog, sama sa leon. Muna ni karon ang kinahanglan sa pagkabarog sa mga matarong. Basahin natin. Panultihon. No? Proverbs 28 verse 1. Ang mga dautan, mukalagiw, matud pa niya din. Ang taong dautan, mukalagiw, bisan walay tao nga magalutos, apan ang matarong maisog, ingon sa leon. This is now the time na ito mga righteous people of God, righteous people of the Philippines, mubarog nga maisog sama sa leon.
Ang ating mahal na Pangulo, yung ating mahal na Pangulo na si PRRD, siya po yung agila. Bilang agila, mataas po yung kanyang pananaw. Gusto po niya ng pagbabago ng bansang Pilipinas. Gusto po ng ating mahal na Pangulo ngayon bilang agila. Baguhin ang bansang Pilipinas, iayos itong bansang Pilipinas. Kaya lang yung mga nakapaligid sa kanya, hindi agila yung pananaw. Mga tamsi, mga tukmo, mga pirok-pirok. Di gyud makaapas sa programa sa Pangulo. Yan nasa palibot niya, mga tamsi, pirok-pirok, mga saguksok, mga tukmo, mga buntog. Muray panghuna-huna. Bubura kay glupad ba? Ang ilagay mo pataas pa man gina sa panganod. No? Kung asa tong kusog nga karit iya po ginang labuan. Pero kining mga buntog mubura kay glupad. Paglupad. Paglupad sa buntog, abi nimo mabundak din eh. Dito layo na kayo. Kasi kanang inom dumisona ka na manggarab mig humay. Mig-ani na mo, di ba? Ay mga buntog, paglupad sa buntog, abi nimo layo kayo. Pagtog pa dito imong libutan dito ni agi na si imong likod na puti. Bubo ang lipad, mababa po yung lipad. Kaya nga si PRRD bilang agila, hindi niya mapenetrate yung mga buaya dahil yung agila nasa taas, yung buaya nasa baba. Kaya mga kapatid, hindi niya makontrol, hindi niya maubos yung drugs at mga buaya. Dahil siya bilang agila, nasa himpapawid lang siya. Hindi siya makababa dahil dito sa baba yung buaya. Ito ngayong leon, ang kasunod niya. Yung hindi matapos ng agila, tatapusin po ng leon. Kahit sinong buaya dyan sa ground, lalapain yan ng leon. Ito po yung gobyerno po ng Diyos. Leon po. Ngayon. Kaya ubos yung corruption. Kaya nga, ito dito, yun niya din, 28, dito tayo magtapos. Ang taong dautan, mokalagyo, bisan walay tao nga magalutos. Mo nang karong tuiga. Pag muhari ng hari sa Diyos, matingala ka, daghan Pilipino mokalagyo dito sa laing nasod. Daghan mga politiko, mangadto sa laing nasod, kay nga naman, mahadlok na. Kay basig, gukoron sila. No? Gukoron sila sa leon. Mo nang, dagan mga politiko kayo ng leon nagukod. Wanang daming tumatakbo ngayon ng mga politiko, mga pangulo, pangalawang pangulo, senador, congressman, no, gobernador, mayor, at mga municipal councilor, tumatakbo sila. Bakit sila tumatakbo? Dahil hinahabol sila ngayon ng leon ng katotohanan. No? Hinahabol na sila ngayon ng leon. Dahil yung mga masasama ay tumatakbo na walang taong humahabol. Pero yung mga matatapang, yung mga matutuwid, kinakailangan kayon na tayo mga Filipino, bilang matuwid, bilang anak ka ng Diyos, bilang liwanag ka, kinakailangan, kung ikaw na punder, pasigahan nagmayo. Kung ikaw na palungan sa imong gas, kinahanglan tubilan nimo naggas aron musiga og maayo. Dili ka may sama katong 5 kadalagang biring nga buang-buang nga naay tuloy lamparahan pero wa puy lana, no? Mga mangmang. Kaya kung naubusan ka na ng langis, dapat dagdagan mo ng langis para makontinue imong liwanag. Ayaw palunga pag-abot sa imong balay. Kung gusto nimong makuha imong pamilya, imong asawa, imong mga anak, imong mga parintihan, kung unsa imong nakatunan din pag-abot din sa imong balay. Pasigaha imong suga. Ayaw palunga. Ibutang sa lamisa ang suga aron mahayagan ang tibok balay. No? Bisan pag ang imong pamilya din murag katong kanta ni kuan ba? Ang iyang lolo, Katoliko, Romano. Laylay, gilihiyon, okay lang na. Ang imong lolo, Katoliko, imong lula, Iglesia ni Cristo, ang imong mama, Saksi ni Jehovah, ikaw protestante, ang kining isa po sa badista. Balag isa mo ka, pamilya, laylay, basta pasigahan ng programa sa gobyerno sa Diyos. Kay mo na muhayang sa kanya. Ganun lang po mga kapatid. Muna nga maraming salamat sa mga nanonood po sa atin ngayon. No, kay Brother Bini Saclote, at kay Sawinhay Torres Island, magandang hapon po kay Patrick Abalayan, magandang hapon at kay Romel Carayon, at kay The Desert Fox, kasama po natin kay Ma'am Maria David, kay Ma'am Lorena Sukpot, at kay Brother Rolando Guse, magandang hapon po sa inyong lahat, kay Bayang Sinilangan, magandang hapon, at kay sino pa dito?
kay An Kabilis, magandang hapon po. Maraming salamat. At mga nanonood pa sa atin ngayon, mayroon po tayong 24 million viewers po, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. No? Millions na lang po kasi yung kasama nating nanonood ngayon, yung mga espiritu, yung mga invisible. Kasi wala man tayong pang-boss, hindi kagaya po doon sa live ng iba, matingala kan abot na mag 10,000 viewers, 20,000 viewers, ipang bayaran di ay. Aron lang daghan mo tanaw. Tatuwa din, wa man tay kabayad sa mga espiritu. Wanang sila na lang nagsagyaw karon. Yung espiritu na ngayon, yung pumupunta nagkaraban sa mga bahay-bahay. Upang ang mga Pilipino makakita ng pangikain, magdamgog, mga propesiya mahitungod sa dibino gobyerno ng bansa. Ganun lang po mga kapatid. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Buboy Sulitas, kay Nani Mamitis, kay Madam Raquel Caboverde, magandang hapon po, maraming salamat. At kay kay Jonathan Lagroma Calonza, kay Brother Larry Umak, maraming salamat. At kay Yawi DL Iloilo, magandang hapon, maraming salamat po. At kay Dongs Olbinario, magandang hapon. At kay Stephanie Marie Dumaog, magandang hapon po. Kay Pastor Elmer Awing, magandang hapon. At kay Ma'am Mary Jean Olep, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon at maraming salamat po. Kay Brother Ray Espinol, kay Ma'am Milda Puliado, Direkto, magandang hapon po ma'am. At maraming salamat. Sa mga bisita po natin ngayon, no? Daghang salamat sa inyong pagbisita. Sa mga nandito po, kasamahan natin regular, kay Pastor Boy Saplahiyo, kay Pastor Elmer, kay Pastor Cañete, kay Engineer Durias, at kay Brother Romel Sikinya, at kay Brother Kuray. Magandang hapon, no? At maraming salamat. Kay Carlo at kay Felix, magandang hapon po. Kay Sir Michael Pilo, magandang hapon at maraming salamat. Kay Brother Manolito Mahumok, salamat brother. At kay Madam Veronica Ambito, magandang hapon. Kay Brother Atong Albaran, magandang hapon. At kay Yologyo Albinda Bantilan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa tanang tribo po, sa tribong Blaan, Piof Labi, digamo, no, Madjaw Ambong, sa inyo adya tanan, wara putok kung may balan. Wala ko na rin nyo. So, God bless po, God bless sa lahat po na nandito. Kaya all the glory and honor belongs to our Heavenly Father na si Jehovah. Salamat kayo, salamat. This song is from Gilbert's Heart to Find